Father, we thank you for this time of being together. This day, this morning, itong araw na itong umaga na ito po ay inyong kapahayagan sa amin ng pag-asa. Magpapatuloy kami sa buhay. We will move forward and move on with life, expecting the best things that you have laid down before us. And we continually believe and declare that you have plans for us, plans to prosper us and never to harm us, plans that will enrich us and make us live life to the full. Yan ang gusto nyo para sa aming lahat. At muli, ang umaga na ito, ang araw na ito ay kapahayagan nyo ng mga mabuting bagay na darating in the name of Jesus. Ngayong umaga na ito, balikan natin ang isang kwento na kung tutuusin, I want to believe that in every context, in every civilization kung tutuusin, baka kilalang kilala itong kwento na ito. At one way or another, narinig nyo na ito and I want us to revisit it and kapulutan natin ang bagong aral. 1 Kings chapter 3 verse 16 to 17. One day, two prostitutes came to King Solomon. And one of them said, "Your Majesty, this woman and I live in the same house. Not long ago, my baby was born, and 3 days later, her baby was born. Nobody else was there with us. One night, while we are all asleep, she rolled over on her baby, and that baby died. Then, while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed. Then she put her dead baby next to me. In the morning, when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he wasn't my son." Alam na alam natin yung kwento. Narinig na natin ito one way or another. Verse 22, "No," the other woman shouted. "He was your son. My baby is alive." "No, the dead baby is yours," the first woman yelled. "Mine is alive." They argued back and forth in front of Solomon. Narinig na natin ito at ang dami ng beses na naipahayag ito at kinapulutan ng aral. And this day, let's try to seek more what we can learn about this scenario. Isang araw, merong dalawang babae. Tapos namatay yung baby nung isang babae, pinagpalit. Marami nga sigurong mga telenovela dito pinagbasihan, di ba? Yung palit baby. Di ba? Yung palit baby approach, baka dito galing. Pinagpalit yung baby, yung namatay niyang baby na nadaganan, inilipat doon sa isa at yung buhay naman kinuha niya. At yun yung inaapilan nila sa harapan ni Haring Solomon. Hindi naman ganun katakataka yung ganitong mga senaryo kasi maraming tao ang hirap sa buhay. At mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, maraming ganyan ang kalagayan. Hirap ang buhay at kinakailangan nilang manirahan sa iisang bahay. Not to mention that we have already read, these women are both prostitutes. Noong unang panahon hanggang ngayon, again, ay mahirap ang kalagayan ng mga babae. Especially in the ancient times, women are disenfranchised. They are marginalized. Laging nakarely ang mga babae sa estado ng mga lalaki. And if they are prostitutes, hindi yan lagi dahil sa sila ay mga mababaang moralidad at mga pakawala. Hindi laging ganun. Marami mga babae, they are prostituted actually. Napilitan na lang sila pumasok sa ganong trade kasi ano pa nga bang gagawin nila? Again, a situation of disenfranchisement and marginalization. At pagkaganito na nga ang kalagayan, wala na sila halos maasahan, kundi tamang judgment, tamang pagpapasya sa may kapangyarihan. Kadalasan yun na lang talaga ang inaasahan ng mga taong nasa dulo ng kahirapan. Good leadership, good judgment, yung susundan nila may liwanag para gabayan man lang sila. So, yun ang senaryo. At alam na natin yan, narinig na nga natin yan na maraming beses.
Sa pagpapatuloy, verse 23, finally, Solomon said, "Both of you say this live baby is yours. Someone bring me a sword." And a sword was brought. And Solomon ordered, "Cut the baby in half. That way, each of you can have a part of him." Ah, ganun ha? Pues, pareho kayo nagka-claim na yung buhay na baby ay sa inyo. Ilabas ang tabak. Hatiin ang bata. Yun ang pasya niya. Kasi ayaw niyong magsiamin or magbigay kung sino ba talaga sa inyo ang may-ari ng buhay na bata. Pues, hati na lang kayo. Ganun ang approach ni Solomon. Verse 26, a very dramatic turnaround. "Please, do not kill my son." The baby's mother screamed, "Your Majesty, I love him very much, but give the baby to her. Just do not kill him." The other woman shouted, go ahead, cut him in half. Then neither of us will have the baby." Yung isang mother, nung sinabing hatiin ng bata, ilabas ang tabak, hatiin, ay, wag niyong papatayin ng bata. Sige na, sa kanya na lang. Masakit sa akin bilang tunay na ina na mawalay sa kanya, pero alang-alang sa buhay ng bata, sige na, ibibigay ng ina yung kanyang sariling claim para lang mabuhay yung bata. At yung isa naman, di ba, nung nakitang parang pabor sa akin yung nangyayari, sige, hatiin yung bata. Di ka, putulin. Verse 27, Solomon said, "Do not kill the baby." Of course. Then he pointed to the first woman. She is his real mother. Give the baby to her. Everyone in Israel was so amazed when they heard how Solomon had made his decision. They realized that God had given him wisdom to judge fairly. Sobrang kumalat yung balita. Ang galing! Napakatalino ng judgment na yun. Solomon measured the situation not according to who was louder. Solomon measured the situation not according to who was more aggressive and who was more emotional. No, hindi siya palakasan ng boses, hindi siya pa agawan ng eksena dun sa courtroom. Solomon did not even measure the situation according to who was more cunning. Sino ang mas mautak? Hindi niya dun sinukat ang sitwasyon. Solomon's judgment was intelligent and discerning as much as it was compassionate and loving. Ang pinagbasihan ng karunungan ng dunong ni Solomon, pag-ibig, compassion. At kaya naman natin to binibisita at lahat naman na nakakarinig ng kwentong ito, talagang namamangha. Kaya natin siya binibisita kasi gusto nating matuto, hindi lang mamangha. Paano kaya mag-judge ng ganito kagaya ni Solomon? Hindi naman kailangan na may dalhing bata sa atin lagi para hatiin sa gitna. But in every difficult situation, sana meron tayong ganong judgment, meron tayong ganong decision like Solomon. How can we judge and make decisions like Solomon? At yun ang reflection natin ngayong umaga. How to do this? Measure like Solomon, measure things on the basis of love. Or, as we have actually titled this message, measure in love. When you need to make decisions and judgment, we would like to recommend isang kurot ng wisdom mula dito sa pagkalaki-laking wisdom na ipinakita ni Solomon. Isang kurot, isang bahagi nito, when we need to make decisions and judgment, measure in love. How do we do this? How do we measure in love? Pass judgment only as required. If it is your duty to decide on matters, then do so rightfully. Make decisions about situations or individuals only when it is necessary, only when it is obligatory. Kung nasa kamay ninyo ang tungkulin na humatol at magbigay ng pasya, gawin ito ng maayos.
Make judgment and decisions, or making judgment and decisions should always be done with caution, with thoughtfulness, and with information. So kung nasa kamay nyo nga yung pagpapasya, yung pagde-decide, then do so. Rightfully, fairly, gawin ito ng maayos. Do your duty for everyone, regardless of the status. And especially do your duty for the disenfranchised, for the marginalized. Lalo tigit yung mga kapuspalad at nangangailangan. Alam nyo, yung mga ganong tao, tamang hatol na lang ang kanilang inaasahan sa buhay. Kaya nga sabi ni Manuel Quezon, the President Quezon, those who have less in life should have more in law. Kasi yun na nga lang ang inaasahan nila. John chapter 7 verse 24, stop judging only by what you see. Judge in the right way. Kung nasa kamay ninyo, and one way or another, hindi nyo kailangan maging mataas na tao, magkaroon ng malaking katungkulan to make judgment and decisions. In every aspect of life, gumagawa kayo ng hatol, gumagawa kayo ng desisyon. At pag nasa inyong turn, yung pagbibigay ng decision, judge correctly, judge fairly, do it in the right way. Reading the same verse in the New Living Translation, look beneath the surface so you can judge correctly. Gayon din naman, mga kasama. Yun ang sinasabi natin kanina, no? Kung nasa kamay ninyo ang pagdedesisyon at paghatol, gawin nyo ng tama. On the other hand, gayon din naman, kung wala sa inyo ang tungkulin na gawin ito, kung wala sa inyo yung tungkulin na humatol at saka magpasya, manahimik kayo. Wala pala sa inyo eh. So kung hindi nyo role, hindi nyo duty na mag-decide, mag-judge, be quiet. Kasi yung mga taong dapat mag-judge, dapat mag-decide, nag-iisip sila, nakakagulo tayo doon sa iniisip nila. Huwag nang makisawsaw sa mga usapan na hindi naman pala dapat concern ninyo. Kasi nakakagulo lang. Kung wala sa atin, yung tungkulin na humatol, mag-decide, mag-judge, then let us be quiet. Matthew 7 verse 2, remember, you will be judged in the same way you judge others. And you will be measured in the same way you measure others. Kaya yung totoong marunong, yung mga totoong nasa may katungkulan, dahan-dahan sila. Marahan. Kasi every decision you would make, kung kayo nga yung deciding person, kung kayo yon, you will set the standard of judgment. You will set the standard of measurement. Yung mga hindi nag-iisip, yun ang mga mabilis magsalita. Yung mga hindi nag-iisip, yun ang mga mabilis magpasya. Kasi nga hindi nag-iisip. Kaya dapat marahan. Kung wala sa atin pala yung role, yung duty to decide, to give comment on things, then just be quiet. Para hindi tayo makagulo doon sa mga tao na dapat na gumagawa noon. Don't be quick to react your opinions. Don't be quick to comment personal positions. And do not be quick to rally people's judgment, especially on social media. Kasi hindi yan din dapat ginagawa sa totoong buhay. Kung hindi man social media, hindi mo naman dapat talaga ginagawa sa kaharap mo, sa kausap mo yung ang bilis-bilis mo magbigay ng opinion, mag-react. Hindi mo yung gagawin sa kaharap mo nakausap. And even so, in social media. Ang bilis-bilis nga sa social media na magbigay ng eto ang opinion ko sa mga bagay na yan. Di ba? Yung mga ganon na comment. Kayo, anong masasabi ninyo? You're rallying people. Na hindi nga ikaw yung dapat nagsasalita dyan, nirarally mo pa yung mga people makisalita, then di lalong magulo. Yung mga comment na, kayo na ang humusga. Hindi nga nyo trabaho yon na humusga. Di ba? Hindi nyo trabaho na mag-decide, mag-judge. Why rally people for it? Proverbs 18:2, fools have no interest in understanding. They only want to air their own opinions. Mga kasama, I think that's one clear lesson for all of us. Let's be like Solomon. Maging marahan. Nag-iisip muna, kaya nga, think before you click. Di ba? Sabi pa nga ganun. So, maging marahan. Also, how to measure in love, judge, act, and decide in favor of love. To measure in love,
Judge, act, and decide in favor of love. Make decisions or evaluations based on the principles of compassion, empathy, and kindness. Unawain muna yung kabuuan ng sitwasyon. Consider all angles. See the big picture. At isang napaka-practical tip dun sa eksena na binasa natin kanina, huwag agad magpagalit base sa sumbong. Kasi mas mabilis magsumbong, mas maingay magsumbong, ay mas kaduda-duda. Dapat ganun ang mas naunang nagsumbong, mas malakas magsumbong, mas maingay magsumbong, dapat mas pagdudahan. Kasi sigurado yan may other side of the story. At para malinaw ang desisyon, huwag magpadala sa galit. Dapat ganun. James 1:19, understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Huwag paghalu-haluin. Ano ang quick? Ang quick ay, ano ang mga slow? Speak at saka getting angry. Baka magkabaligtad para clear. Baka maging quick to angry, slow to listen, di ba? And even faster to speak. So hindi siya ganon. Ang point niya, maging marahan. Maging marahan. Huwag magpadala sa mga heavy emotions ng paligid. Huwag. And another practical tip doon sa eksena na nakita natin, beware of baby killers. Mag-ingat sa mga baby killers. Yung isang babae kanina, di ba, yung willing na, sige, patayin yung bata. Mag-ingat sa mga ganon. Yung isang babae, willing siyang patayin yung baby kasi akala niya yun yung gusto talagang desisyon ng hari. And nung nakikita niya na parang pagka sinundan natin yung desisyon na yan, susuko yung kabilang panig tapos mapupunta nga sa akin yung bata. But all of that for her favor but endangering the baby na mamamatay yung baby. Ganun ba yung gusto niya talagang mangyari? At merong mga ganyang parallel sa totoong buhay. Or sa buhay natin ngayon, may mga ganyang parallel. Hindi kailangan may papatayin laging baby, pero merong mga tao na willing i-endanger ang mga innocent para lang makuha nila yung favor. Mag-ingat sa mga ganyan. Beware of people. Beware of people who uses strong emotions to push decisions. Do not let hate, do not let rage or bitterness cloud your judgment. Yung mga eksena yung nagpapagalit para magdesisyon ka, yung in-steer yung emotion mo para makisakay ka sa isang particular decision or favor, mag-ingat sa mga ganyan. Ephesians chapter 4:26, don't sin by letting anger control you. Mag-ingat sa hate, sa division, mag-ingat sa polarization, mag-ingat sa mga baby killer. Beware of those things. Never let anger control you. Kasi pag pinag-isipan din natin mabuti, pagka humupa na, pagka pumayapa na, mapapansin nyo, yung mas payapa, yung mas panatag, yung mas kalma, yung mas marahan, malamang mas tama. Malamang hindi ko naman sinasabing 100% tama yung mga tahimik. Minsan matagal lang talaga sila mag-isip. So, iba namang case yun, yung ang bagal-bagal kasi mag-isip. Pero malamang kaya marahan, kaya dahan-dahan, kaya tahimik, kasi nga baka nag-iisip. Kaya mas mataas ang percentage, malamang mas tama kaya ganun. And not to mention what James quoted in 3:17 of James, sabi niya, the wisdom that comes from God is like this. First, it is pure. It is pure. It is also peaceful. So yung wisdom daw na galing sa Diyos, it is peaceful. It is gentle and easy to please. This wisdom is always ready to help people who have trouble and to do good for others. So yung wisdom daw na yon, laging isinasaalang-alang yung kapakanan ng kapwa. At kung kinakailangan, handang tumulong. Ganon daw ang wisdom na galing sa Diyos. O di baligtarin nyo yung formula. Pagka hindi siya handang tumulong at walang pagsasaalang-alang sa nangyayari sa kanyang kapwa, wisdom ba talaga ng Diyos yun?
Di ba? Babalik na rin mo lang yung formula. This wisdom, sabi pa niya, is always fair and honest. Kaya nga sabi natin, mas payapa, mas panatag, mas kalma, mas marahan, malamang tama. Malamang ha, hindi 100% of the time. Pero again, mas mataas yung percentage kasi marami siyang pagsasaalang-alang. And tayo, we can do that. Huwag magpasway. Sabi nga nila, huwag magpasway-sway sa mga nangyayari sa paligid. No? Keep your calm. Keep your inner peace. At kaya yon. Paano? By remembering that the Lord your God is in you. Ang kapayapaan ng Diyos nasa sa atin, nasa kalooban natin. Matter of fact, ang kaharian ng Diyos ay nasa kalooban natin. So we can be at peace. Pwede kang maging peaceful sa kabila ng maraming ingay. Kahit nasaan ka, nasa anong situation ka, para kang may spa. Anywhere, you can be relaxed because you can have peace. The Solomonic mindset, yung style ni Solomon, prioritizes understanding. Yung wisdom ni Solomon looks beyond faults and flaws. And it considers the broader context, the big picture. The Solomonic mindset gives value to the well-being of people. Hindi lang yung para makapagdesisyon. And one way or another, meron tayong mga pinagdidesisyonan sa ating buhay. Whether it affects other people or tayo mismo. Kahit hindi siya involved sa ibang tao, desisyon para sa sarili nyo. Meron tayong mga kaharap na ganon. Do Solomon's way. Consider love, consider peace. Malamang mas lilinaw ang isip nyo to make the right decisions. Proverbs 3:21, My child, use common sense and sound judgment. Always keep them in mind. And you, my brothers and sisters, mga kaibigan, mga kapatid, baka kasi isipin nyo, ay, hindi naman ako officer ng kumpanya, wala naman akong pinapangunahan. But you know what? Each one of you are shaping the world. You are shaping your families, you are shaping your community. So, meron bang kinalaman sa inyo itong topic na ito? Yes na yes. Because one way or another, conscious kayo o hindi, you are influencers. At hindi yung influencer na sumasayaw sa Facebook ha. Hindi lang yung ganon. Iba yon. Sinasabi kong influencers, you shape the world. You shape your world. And for every decisions that you do, meron niyang bahagi sa paghuhulma ng ating mundo. When you do your decisions, influence positivity, influence hope, influence love. You are not just nobody. You shape the world. Parang yung experience nila Peter at saka nila John, nung nagsisimula na silang humayo, takanta kayong marami. Yung parang, ang iingay nitong mga to, ang dami nilang mga dinidiscuss. Di ba mga mangingisda lang yan, mga palengkero, mga nagtitinda ng isda sa palengke. And these people, sabi pa ng mga leaders ng mga council ng church, hindi naman educated yung mga yan. Walang training, mga hindi seminarista. Baka nga heresy pa yung mga dinidiscuss nila. Pero one thing about them, kaya nila ginagawa yon, sabi ng lahat, ginagawa nila yan because they have been with Jesus. They were known to be with Jesus. At hindi na nila kayang talikuran yung liwanag. Kayo mga kasama, na magkakasama tayo lagi dito linggo-linggo, hindi natin pwedeng talikuran ng liwanag. Paano tayo mamumuhay ngayon nakita na natin yung totoo? Matatalikuran pa ba natin yun? But one thing, as we proceed in these things, as we continue to shape our families, our communities, and our world, we can do the Solomonic way. Prioritize peace, look at things in love and in patience. Keep your peace. Keep your inner peace. God gave Solomon wisdom that blessed him and the people around him. Pinagpala ng Diyos si Solomon ng grabing wisdom na hindi lang siya ang na-bless, pati yung mga tao sa paligid. And I believe, I declare right now, sama-sama natin panghawakan, may the Lord Most High bless each and every one of us with heavenly wisdom so we can have a full life
In Jesus' name.